Isang taksil o isang tunay na bayani? Isang taksil o isang tunay na bayani? Ang buong Espanya ngayon ay nayayanig, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa isang desperadong pagtatapat ng isang doktor sa pambansang himpilan ng pagsasahimpapawid ng Espanya. Huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Impyerno doon. Ito ang babala ng isang kilalang doktor na tumawid sa karagatan upang pigilan ang pagdagsa ng mga mamamayan sa Asya. Ngunit ang isiniwalat niya sa harap ng kamera ay ang katotohanang matagal nang gustong itago ng gobyerno ng Espanya ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Nakapagtala ng 19.7% na rating ang broadcast na iyon, isang record na walang katulad. Isa sa 5 mamamayan ng Espanya ang nakapanood nito. At naging mitsa ito ng isang revolusyon na naglantad sa kasinungalingan ng Estado at nagdulot ng malawakang paglipat ng 110,000 katao. Bakit isinakripisyo niya ang kanyang karera at buhay para ipagtanggol ang Pilipinas? At ano ang nakakagulat na kinahinatnan niya pagkatapos ng broadcast? Ito ang kuwento ng isang lalaki na lumaban, gamit lamang ang kanyang konsensya bilang doktor sa isang gumuguhong sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Mas mahalaga sa gobyerno ng Espanya ang orgulyo nasyonal, pambansang karangalan, kaysa sa mga mamamayan nito. Dumadagsa ang mga mamamayang Espanyol sa mga paliparan ng Pilipinas, nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan, 19.7%. Ang pambansang himpilan ng pagsasahimpapawid ng Espanya na nagresulta sa malawakang paglipat. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang gobyerno dahil sa biglaang pagdami ng mga Espanyol na nangingibang bansa patungo sa Pilipinas. Kinailangan ng gobyerno ng Espanya na magpatawag ng kagyat na pulong. Ang mga mamamayang nagpasyang pumunta sa Pilipinas ay iisa ang sinasabi. Mas mahalaga sa Espanya ang digmaan kaysa sa mga mamamayan nito. Tingnan ninyo ang mga doktor. Ang sistema mismo ang nagtataboy sa kanila. Ang ugat ng sitwasyon ay ang tsismis na 30,000 Espanyol na doktor ang umalis at lumipat sa Pilipinas. Dahil dito, isang Espanyol na doktor ang nagpasyang bumisita sa Pilipinas at magbigay ng kasinungalingang expose sa Spanish National Broadcasting upang pigilan ang pag-alis ng kanyang mga kababayan. Ngunit nagbago ang kanyang isip at naglakas loob siyang ibunyag ang katotohanan laban sa panggigipit ng gobyerno, isang impormasyong hindi nila inaasahan. Ang rating ay umabot sa 99.7%. Ano kaya ang nangyari sa kanya sa huli? Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at mag-like para sa malaking suporta sa paggawa ng video. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood na kasama ko. At umaasa akong mananatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na Mabuhay Pilipinas sa comment section. Magandang araw! Ako si Dr. Rafael Rafa Montes, isang oncologist na nagtatrabaho sa Barcelona Cancer Institute sa loob ng 16 na taon. Palagi akong nabuhay na may pagmamalaki sa sistema ng kalusugan ng Espanya. Naniwala ako sa kakayahan ng aming mga pioneer na nagtagumpay sa kauna-unahang heart transplant sa mundo, mga nangunguna sa space medicine, at sa aming sariling sistema ng kalusugan na itinayo kahit noong Cold War. Ngunit sa mga nakalipas na taon, nagsimulang maglaho ang aking mga kasamahan, isa-isa. Sa simula, inakala kong personal na dahilan ang lahat. Ngunit nang malaman ko na iisang bansa ang pinupuntahan nilang lahat, nanginig ako sa galit. Pilipinas ang isla sa Asya ang pinaglipatan ng pinakamahuhusay na talent ng Espanya. Noong nakaraang taglagas, 3 sa aking mga respetadong senior ang sabay-sabay na nagbitiw. Sila ang mga pangunahing figure sa University Hospital ng Madrid at General Hospital ng Barcelona. Nagkataon na nakasalubong ko ang isa sa kanila sa pasilyo at nagtanong. Medyo nag-alinlangan siya. At pagkatapos ay sumagot, Rafa, hindi ang doktor ang umalis, ang sistema ang nagtaboy sa tao. Hindi ko maunawaan ang sinabi niya. Inamin ko, hindi perpekto ang sistema ng kalusugan ng Espanya, ngunit hindi iyon dahilan para talikuran ang ating bayan. Gayunpaman,
Ang sumunod niyang sinabi ay tumatak sa aking isip. Malalaman mo rin, hindi ang kagamitan ng problema, ang paraan, ang problema. Pagkaraan ng 2 buwan, nagtipon ang mga kasamahan naming doktor sa conference room ng ospital. Ang tema ay malinaw, paano tutugunan ang dumaraming doktor na lumilipat sa Pilipinas. Galit na galit ang hospital director at sinabing, sa nakalipas na 2 taon, mahigit 30,000 medical professional ang umalis sa ating bansa. Mahigit kalahati sa kanila ay pumunta sa Pilipinas. Hindi ito simpleng pagpapalit ng trabaho. Ito ay pambansang kawalan, national loss. Nanahimik ang lahat, 30,000. Ang bilang ay lampas sa aming imahinasyon. Nanahimik ang bilang ay lampas sa aming imahinasyon, nagpatuloy ang direktor. Lalo na ang mga specialist ang sabay-sabay na umaalis. Ang mga pangunahing larangan tulad ng neurosurgery, cardiovascular, at oncology ay may malaking kakulangan sa talent. Seryosong tinitingnan ito ng gobyerno. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, bakit Pilipinas ang pinipili nila? Kinuha ng direktor ang isang tumpok ng dokumento. Ang mga kondisyong inaalok ng mga ospital sa Pilipinas ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa atin. Bukod pa rito, mas mahusay sila sa mga kapaligiran sa pananaliksik, antas ng kagamitan, at kondisyon sa pagtatrabaho. May isang kasamahan na bumulong. Pilipinas? Ano ang mas mahusay doon kaysa sa atin? Hindi ba sila ang mga inosenteng nalinlang ng mga anime at drama ng Hapon? Nagkatawanan ang lahat. Ganoon din ang naisip ko. Ang Pilipinas ay isang bansang bumangon mula sa kahirapan. Ngunit hindi ko inakala na hihigitan nila ang Espanya sa larangan ng medisina. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng direktor ang nagpahinto sa aming pagtawa. Walang nakakatawa. Noong nakaraang taon, 15 sa mga pasyente natin na may cancer ang lumipat sa mga ospital sa Pilipinas. At 14 sa kanila ay nakaligtas. Mga pasyente sila na idineklara nating walang lunas dito. Tumahimik ang conference room. 14 sa 10. Ang numerong iyon ay pumunit sa aming pagmamataas. Nang gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ang numerong iyon. Nagtanong ang asawa ko. May nangyari ba? Mukha kang balisa. Umiling ako. Wala. Ngunit ang tanong ay umikot sa aking ulo. Talaga bang mas mahusay ang medisina ng Pilipinas? O may nakakaligtaan tayo? At kung totoo iyon, ang mga kasamahan ba namin na umalis ay hindi mga taksil, kundi nagawa ang tamang pagpili? Pilit kong inalis ang mga kaisipang iyon. Inalo ko ang sarili ko na ang pagmamalaki sa medisina ng Espanya ay hindi madaling magugupo. Ngunit makalipas ang 3 linggo, nalaman ko kung gaano kahina ang aking paniniwala. Dahil sa isang batang lalaki na inalagaan ko sa loob ng 10 taon, ang pangalan ng batang iyon ay Santiago Santi Gomez. Una ko siyang nakilala 10 taon na ang nakalipas. Noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Naaalala ko pa ang maliit na bata na iyon na dinala sa aking klinika na may acute lymphoblastic leukemia. Ang kanyang hitsura habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata na takot, ngunit matapang na nagtiis sa pagkuha ng dugo. Inalagaan ko si Santi na parang sarili kong anak. Chemotherapy, 21 beses na bone marrow examination, at hindi mabilang na pag-admit at discharge magkasama kaming lumaban. At sa wakas, nagkaroon siya ng complete remission. Si Santi, na lumaking malusog nang walang relapse sa loob ng 5 taon, ay isa ng masiglang 14 na taong gulang na binatilyo. Inakala ko na siya ang pinakapinagmamalaking kaso sa aking buhay, doktor. Ngunit 3 linggo na ang nakalipas. Muli siyang nagbalik sa ospital. Nagbalik ang leukemia batay sa resulta ng kanyang check-up. At sa pagkakataong ito, mas agresibo ang pagbabalik nito. Nang makita ko ang resulta, nanginig ang aking mga kamay. Mutated na selulang leukemia, isang variant na resistant sa mga dating gamot. Agad kong inayos ang treatment plan. Ang kailangan sa kasong ito ay ang pinakabagong targeted therapeutic drug.
May isang bagong gamot na nagtatarget sa isang tiyak na gene mutation. At nagpapakita ito ng nakakagulat na epekto sa mga clinical trial sa ibang bansa. Ang problema, hindi pa ito aprobado sa Espanya. Nag-apply ako para sa emergency use approval sa Food and Drug Administration. Malamig na sinabi ng officer sa akin, Dr. Montes, aabuti ng hindi bababa sa 18 buwan ang proseso ng pag-aproba ng bagong gamot. Kailangan itong dumaan sa pagsusuri ng clinical data at ng safety committee. 12 buwan? Napataas ang boses ko. 3 buwan na lang ang natitirang oras ng pasyente. Hindi ba mayroong emergency approval system? Nagbuntong hininga ang officer. Ang emergency approval ay aabutin din ng hindi bababa sa 6 na buwan. Iyon ay kung perpekto ang lahat ng dokumento. Mayroon kaming 47 aplikasyon na naghihintay pagkatapos kong ibaba ang telepono. Yumuko ako sa aking mesa. Kapag huminto ang papeles, humihinto din ang buhay. Ang kasabihang iyon ay umikot sa aking ulo. Nagsimula akong maghanap ng ibang paraan, personal import, pakikilahok sa clinical trial, paggamot sa ibang bansa sinuri ko ang lahat ng posibilidad. Ngunit masyadong mataas ang mga hadlang. Ang personal import ay komplikado sa legal, at ang gastos ay napakataas, at ang clinical trial ay sarado na ang recruitment. Ang paggamot sa ibang bansa ay imposible para sa sitwasyong pinansyal ng pamilya ni Santi. Lumipas ang 2 linggo. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Santi. Tumataas ang bilang ng leukocyte, hindi bumababa ang lagnat, at humihina siya. Araw-araw, pumupunta ang kanyang ina sa aking klinika at umiiyak. Doktor, matutulungan ninyo kami. Hindi po ba? Tinulungan niyo kami. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako makasagot. May gamot 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may gamot, pero hindi ko magamit. Hinarang ito ng sistema. Nang gabing iyon matagal na akong hindi naghit-hit, pero muli akong humawak ng sigarilyo. Sa bubong ng ospital, habang hinihit-hit ko ang sigarilyo sa malamig na gabi ng Barcelona, nagalit ako sa aking kawalang magawa. Nang sandaling iyon, may isang junior doctor na umakyat sa bubong. Senior, nandito lang pala kayo. Nag-aalala kayo tungkol sa kaso ni Santi, hindi po ba? Sumagot ako sa pamamagitan ng pagbuga ng usok. Nagpatuloy ang junior doctor. Senior, ang batchmate ko sa universidad ay pumunta sa Pilipinas noong nakaraang taon. Nagtatrabaho siya sa isang malaking ospital sa Maynila. Sabi niya, napakabilis ng pag-aproba ng bagong gamot doon. Suminghal ako. Pilipinas? Ano ang mas mahusay sa bansang iyon kaysa sa atin? Maingat na sinabi ng junior doctor. Senior, sabi ng kaibigan ko, mayroon silang emergency approval system para sa rare diseases. Ang gamot para sa pasyenteng nanganganib ang buhay ay aprobado sa loob ng 24 oras. 24 oras. Humarap ako sa kanya. Huwag kang magbiro. Paano iyon posible? Kinuha ng junior doctor ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin. Ito ang website ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas. Nakasaad doon ang emergency use system. Tinitigan ko ang screen. Hindi ang lumang kagamitan. Ang lumang paraan ang problema. Ang sinabi ng aking senior ay muling pumasok sa aking isip. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. 2 numero ang patuloy na umikot sa aking ulo. 18 buwan at 11 tatos oras. At ang natitirang oras ni Santi. Sa 3 buwan, kinabukasan ng umaga, nagdesisyon ako. Pupunta ako mismo sa Pilipinas. Ngunit hindi treatment ang aking layunin. Nagpasya akong sumulat ng isang reportage para ilantad ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Gusto kong ibunyag kung paano sila nagkukunwari, kung ano ang itinatago nila, at kung paano nila nililinlang ang mga doktor ng Espanya. Nag-apply ako ng leave sa hospital director. Pupunta po ako sa Pilipinas para magsagawa ng 1 linggong imbestigasyon sa sistema ng kalusugan nila. Masayang pumayag ang director. Sige,
Dr. Montes, ilantad mo ng husto ang kanilang katotohanan para hindi magkaroon ng walang saysay na pantasya ang ating mga doktor. Tumango ako. Ngunit sa aking bag, nandoon ang medical file ni Santi. Kung sakali lang na matulungan nila siya, dala-dala ko ang maliit na pag-asa na iyon. Sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ang babago sa buo kong buhay. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, kinaumagahan. Habang bumababa sa eroplano, sumumpa ako sa loob-loob ko. Sa loob ng 1 linggo, hahanapin ko ang mga kapintasan ng medisina ng Pilipinas at babalik sa Espanya upang ilantad ang kanilang peking propaganda. Ngunit bago pa ako makalabas ng paliparan, nagkaroon na ng unang lamat ang aking plano. Tumayo ako sa harap ng immigration counter at tiningnan ang aking relo. Sa Espanya, tumatagal ng 2 oras ang immigration, pagsusuri ng dokumento, pagtatanong, at walang katapusang paghihintay. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang mahabang pila, ngunit nakakagulat. Mabilis na dumating ang aking turno. Sinuri ng immigration officer ang aking pasaporte, kinumpirma ang facial recognition, at nagtanong lang ng 3 bagay. Layunin ng pagbisita, tagal ng pananatili, tirahan at naglagay na ng stamp. Nang muli kong tiningnan ang relo, hindi ako makapaniwala. 12 minuto. Natapos ang immigration sa loob ng 12 minuto. Natulala akong lumabas sa arrival gate. Inaluko ang sarili ko na suwerte lang iyon. Sa labas ng paliparan, naghihintay ang isang translator na inayos ko isang babaeng Ruso-Espanyol na nagngangalang Marilena. Dr. Montes, bienvenido. Sa hotel po muna tayo? Hindi, diretso na tayo sa ospital. Wala akong oras. Nagulat si Marilena, ngunit agad siyang pumara ng taxi. Habang nasa sasakyan, tiningnan ko ang tanawin ng Pilipinas. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at maayos na daloy ng trapiko. Nakaka-interes. Ngunit pinatigas ko ang aking puso. Hindi ibig sabihin na maganda ang panlabas na anyo ay maganda na rin ang loob. Ang una kong binisita ay ang University Hospital sa Maynila. Sinasadya kong pumunta ng walang appointment. Gusto kong makita ang kanilang tunay na mukha. Pagpasok ko sa lobby ng ospital, napahinto ako. Isang malaking espasyo na may matataas na kisame. Mga bintana na pinapasok ng natural na liwanag at mga taong tahimik na gumagalaw. Ibang-iba sa masikip na ospital sa Espanya. Sinabi ko kay Marilena, dalahin mo ako sa International Center. Nasa 2 palapag ang International Center. Habang umaakyat kami sa elevator, nag-aalinlangan pa rin ako. Naisip ko na, ang magandang panlabas ay isa lamang marketing para mang-akit ng mga pasyente. Ngunit nang buksan namin ang pinto ng center, muli akong nagulat. Isang staff ang lumapit sa amin at nagsalita sa matatas na Espanyol. Bienvenido, ano po ang kailangan ninyo? Nabawi ko ang aking sarili at sinabi, ako ay isang doktor mula sa Espanya. Nag-aaral ako tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Maaari ko bang makita ang in-charge? Ngumiti ang staff at tumango. Sandali lang po, wala pang 5 minuto, isang lalaking nasa edad 40 ang lumabas. Siya si Dr. Maria Marisa Lopez, isang professor ng onkolohiya. Dr. Montes, ikinagagalak kong makilala kayo. Narinig ko po, nagaling kayo sa Espanya. Hindi nakakapagsalita si Dr. Lopez ng Espanyol, ngunit nagsimula ang pag-uusap sa tulong ni Marilena. Diretso akong nagtanong. Nabalitaan ko na mabilis ang pag-apruba ng bagong gamot sa Pilipinas. Totoo ba iyon? Tumango si Dr. Lopez. Mayroon kaming emergency use approval system para sa rare o life-threatening diseases. Kung sapat ang mga kondisyon, ang pag-apruba ay maibibigay sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Suminghal ako. 24 oras? Paano iyan posible? Paano ang pagsusuri sa kaligtasan? Paano ang pagsusuri sa clinical data?
Kalmadong sumagot si Dr. Lopez. Ang mga gamot na naaprubahan na sa ibang bansa ay pinagsasaluhan namin ng data at mayroon kaming real-time electronic review system. Hukom kami sa pamamagitan ng datos, hindi papeles. Tumagos sa aking pandinig ang salitang iyon, hindi papeles, kundi datos. Nagpatuloy si Dr. Lopez. Siyempre, hindi lahat ng gamot ay mabilis maaprubahan. Ngunit kapag ang buhay ng pasyente ang nakasalalay, inuuna namin ang bilis. Hindi dapat mamatay ang pasyente dahil lang sa burokrasya. Papeles, gusto kong sumagot. Ngunit walang lumabas na salita sa aking bibig. Dahil pumasok sa aking isip si Santi. At ang malamig na sagot ng Food and Drug Administration ng Espanya. Nagtanong si Dr. Lopez, may partikular ba kayong kaso? May pasyente ba kayong kailangan ng tulong? Nag-alinlangan ako sandali. Ang layunin ko ay ilantad, hindi humingi ng tulong. Ngunit sa huli, kinuha ko sa aking bag ang file ni Santi. Isang 14 na taong gulang na pasyenteng lalaki. Nagbalik ang acute lymphoblastic leukemia, mutated form, positive sa isang tiyak na fusion gene, at resistant sa mga dati ng gamot. Kinuha ni Dr. Lopez ang file at maingat na binasa. Unti-unti siyang naging seryoso. Kailangan ng pasyenteng ito ng third-generation inhibitor tulad ng ponatinib. Tumango ako. Tama. Ngunit naghihintay pa ng approval sa Espanya. Sabi sa akin, aabuti ng hindi bababa sa 25 buwan. Tiningnan ni Dr. Lopez ang kanyang relo. Alas, Jess itatatanti ng umaga na ngayon. Ipapasa ko ang data na ito sa Department of Health at hihilingin ko ang emergency deliberation. Magkakaroon ng sagot bukas ng hapon. Hindi ako makapaniwala. Bukas? Nagbibiro ba kayo? Seryosong sumagot si Dr. Lopez. Ang oras ng pasyente ay hindi naghihintay. Alam iyan ng aming sistema. At agad siyang humawak ng telepono. Natulala ako habang pinapanood ang tagpong iyon. Tumawag si Dr. Lopez sa in-charge at ipinaliwanag ang kaso ni Santi. Tumagal ang tawag ng mga 15 minuto at pagkatapos tumango si Dr. Lopez, Dr. Montes. Tinanggap na ang deliberation. Magsisimula ang initial review ngayong hapon at bukas ng umaga ang expert panel meeting. Hindi ako makapagsalita. Sa Espanya, inabot ng 2 buwan para lang matanggap ang aplikasyon. Ngunit dito, nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono. Sinabi ni Dr. Lopez, Doktor, gusto ba ninyong tingnan ang sistema ng aming ospital ngayong hapon? Kung makikita ninyo mismo, mauunawaan ninyo kung paano posible ang ganitong bilis. Tumango ako. Alas 2 ng hapon, dinala ako ni Dr. Lopez sa Integrated Command Center na nasa basement ng ospital. Nang buksan ang pinto, napahinga ako ng malalim. Sa pader ng isang malaking screen, ang real-time data ng buong ospital ay patuloy na umaagos. Bilang ng mga pasyente na naghihintay sa emergency room. Utilization rate ng operating room. Kasalukuyang bed sa ICU, inventory ng gamot, at pati na rin ang daloy ng pasyente sa bawat departamento lahat ay makikita sa isang tingin. Ipinaliwanag ng staff. Ang sistemang ito ay pinagsasama ang lahat ng impormasyon sa ospital ng real-time. Halimbawa, kapag may pasyente sa ER, susuriin ng AI ang mga sintomas at automatikong tatawag sa kinakailangang specialist. Ang average response time ay 4 na minuto. 4 na minuto. Naalala ko ang paghihintay ng ilang araw para lang makahingi ng tulong sa isang specialist sa Espanya. Idinagdag ni Dr. Lopez, ang lakas ng Pilipinas ay hindi nasa genius, kundi nasa koneksyon pagkakabit. Mahalaga ang kakayahan ng isang individual na doktor. Ngunit mas mahalaga kung gaano kahusay sila kinakabit ng sistema. Tinitigan ko ang screen at nalaman ko ang nakaligtaan ng Espanya ay hindi kagamitan, kundi ang ganitong koneksyon. Gumagamit pa rin kami ng paper chart, nagpapadala ng memo sa fax, at humihingi ng tulong sa telepono. Ngunit dito, lahat ay digital, real-time, at automatiko.
Ang bilis ng Pilipinas ang nauna sa aking pagmamataas. At ang bilis na iyon ay hindi lang mabilis, kundi bilis na nagliligtas ng buhay. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dr. Lopez. Dr. Montes, may magandang balita. May emergency use approval na mula sa Department of Health. Muntik nang mahulog ang cellphone ko. Ngayon na? Wala pang 24 oras. Tumawa si Dr. Lopez. Inabot ng 20 oras. Sinuri ng expert panel ang overseas clinical data at kinilala ang pagkakagyat ng kalagayan ng pasyente. Inaayos na namin ang proseso ng drug import. Wala akong masabi. Ang sinabi sa akin na aabuti ng 18 buwan sa Espanya ay hindi umabot ng isang araw dito. Nagpatuloy si Dr. Lopez. Ngayong hapon, mayroon kaming multidisciplinary meeting, MDM, sa ospital. Pag-uusapan din namin ang kaso ng pasyente ninyo. Gusto niyo po bang sumama? Agad akong sumagot. Oo, pupunta ako. 3:00 ng hapon, pumasok ako sa conference room. 6 na doktor ang nakaupo sa palibot ng mesa. Oncologist, hematologist, pediatrician, radiologist, pathologist, at pharmacist. Ipinakilala ako ni Dr. Lopez. Siya si Dr. Montes mula sa Espanya. Sasama siya sa atin ngayon. Tumango ang mga doktor at nagbigay pugay. Pagkatapos, nagsimula ang pulong. Ang unang kaso ay isang babae na may cancer sa baga. Edad 50. Ipinaliwanag ng radiologist habang ipinapakita ang CT scan. 3.2 cm na bukol sa kaliwang itaas na bahagi ng baga. Suspicious sa lymph node metastasis. Agad na sumagot ang oncologist. Resulta ng biopsy. Lumipat ang screen sa pathologist. Isang tiyak na mutation ang positive. Nagtanong ang pediatrician, kahit hindi ito pediatric case. Nakikinig siya. Comorbidities, diabetes, at high blood pressure. Kasalukuyang kinokontrol ng gamot. Kinumpirma ng pharmacist ang kanyang tablet. Puwede ang isang tiyak na inhibitor. Walang problema sa drug interaction. At normal ang kidney function. At nagbuod si Dr. Lopez. Susubukan muna natin ang targeted therapy. At pagkatapos ng response evaluation, magpapasya tayo kung surgery ang kailangan. Walang tumutol. Nang tiningnan ko ang oras, nagulat ako. 7 minuto. Ang treatment plan para sa isang pasyente ay napagdesisyonan sa loob ng 7 minuto. Sa Espanya, inabot ng 1 linggo para lang makita ang bawat specialist. Nagsimula ang ikalawang kaso. At sinabi ni Dr. Lopez, ito ang pasyente mula sa Espanya. Lumabas sa screen ang file ni Santi. Ang file na dinala ko. Nag-focus ang mga doktor, nauna ang hematologist. Mukhang fusion gene mutation ito. Malamang na resistant sa first at second generation na gamot. Tumango ang oncologist. Punatinib ang pinakamahusay na pagpipilian. Buti na lang at may emergency approval na. Nagtanong ang pediatrician, weight at height ng pasyente. Sinuri ko ang data at sumagot. 42 kilograms ang weight, 158 cm ang height. Agad na nagkalkula ang pharmacist. 30 milligrams kada araw. Batay sa body surface area, ang tama, sinabi ng radiologist. Batay sa bone marrow examination, malawak ang mga selulang leukemia, mahalaga ang drug response monitoring. Idinagdag ng pathologist, dapat isagawa ang bone marrow examination kada 2 linggo para sa response evaluation. At ang layunin ay complete remission pagkatapos ng 4 na linggo. At tiningnan ako ni Dr. Lopez. Dr. Montes, may gusto pa po ba kayong idagdag? Natulala ako at umiling. Sa loob ng 15 minuto, binuo ng mga doktor ang treatment plan ni Santi. Ang pasyente na inalagaan ko sa loob ng 10 taon. Ang kaso na pinag-alala ko ng walang tulog sa loob ng 3 linggo, nalutas nila ito sa loob ng 15 minuto. 15 minutong bayanihan ang nagtapos sa 10 taong labirinto. Nang matapos ang pulong, tulala akong nakatayo sa pasilyo. Lumapit si Dr. Lopez.
Doktor, ayos lang ba kayo? Paano ito posible? Inabot kami ng 1 linggo para lang makakita ng isang specialist. Dito, 6 na tao ang nagtitipon sa loob ng 15 minuto. Kalmadong sumagot si Dr. Lopez. Pagkakaiba sa sistema. Regular kaming nagpapatakbo ng MDM. Bawat specialist ay nagtitipon sa itinakdang oras bawat linggo. At dahil ang lahat ng data ay integrated sa electronic chart, tapos na ang review bago pa magsimula ang pulong. Umiling ako. Hindi lang iyon. Sa Espanya, hindi nag-uusap ang mga departamento. Magkahiwalay ang oncology, hematology, at BPP. Ang pasyente ang kailangang umikot at mangalap ng opinyon. Nagpakita ng pagkadismaya si Dr. Lopez. Kung ganoon, nawawalan ng oras ang pasyente. At sa cancer, ang oras ay buhay. Wala akong masabi. Bahagyang tinapik ni Dr. Lopez ang aking balikat. Doktor, hindi ganito ang Pilipinas sa simula. Noong 1950s, halos wala kaming infrastructure sa kalusugan. Nagsimula kami mula sa kahirapan. Ngunit tinala namin ang mga pagkakamali at inayos ito at muling nag-invest. Nakita namin ang mga pasyenteng namamatay sa pasilyo, kaya binago namin ang sistema. Nakita namin ang mga doktor na nagkakasakit dahil sa overwork, kaya inayos namin ang working environment. Nakita namin ang mga pasyenteng namamatay dahil sa huling pagdating ng gamot, kaya pinabilis namin ang proseso ng approval. Binuo ko sa isip ang kanyang mga salita. Hindi isang bansa na mahusay sa simula, kundi isang bansa na nagtala ng mga pagkakamali at nag-ayos. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Paano ang Espanya? Hindi namin kinikilala ang pagkakamali. Kahit may problema, itinatago namin ito para sa prestige ng sistema. At hindi kami nag-aayos. At ang mga pasyente ang nagbabayad ng kapalit. Sinabi ni Dr. Lopez, Doktor, kapag dumating ang gamot, ipapadala namin agad sa Espanya. Mayroon kaming International Medical Cooperation Route, kaya makakarating ito sa Barcelona sa loob ng 72 oras. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Salamat. Ngumiti si Dr. Lopez. Ang mga doktor ay walang pinipiling hangganan. Ang doktor ay walang pinipiling hangganan. Ang kalaban namin ay sakit, hindi ibang bansa. Nang gabing iyon, tumawag ako sa ina ni Santi mula sa aking hotel room. May gamot na. Dapat itong dumating sa loob ng 3 araw. Narinig ko ang pag-iyak sa kabilang linya. Totoo po ba, doktor? Totoo po ba? Pinunasan ko ang aking luha at sumagot. Oo, ligtas na si Santi. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko ang labas ng bintana. Nagniningning ang gabi sa Maynila. Nalaman ko, ang kapalit ng pagmaliit ko sa Pilipinas ay muntik ng ikamatay ng aking pasyente. At ang mga umalis ay hindi mga taksil, kundi mga taong mas nauna pang nakakita sa limitasyon ng sistema. Ang lumang kagamitan ay hindi problema. Ang lumang paraan ang problema. At hanggat hindi namin binabago ang paraan na iyon, mas marami pang doktor ang aalis. Mas marami pang pasyente ang mamamatay. Nagdesisyon ako ng gabing iyon. Hindi expose, kundi ang katotohanan ang sasabihin ko. Sasabihin ko sa Espanya ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Kung ano ito. Iyon ang huli kong konsensya bilang isang doktor. Pagkaraan ng 3 araw, dumating ang gamot ni Santi. Tumawag mismo ang aking kasamahan na nagtatrabaho sa Barcelona. Rafa! Dumating na! Punatinib na espesyal na dinala mula sa Pilipinas. Paano ito posible? Nagbuntong hininga ako sa hotel room. Ibigay mo agad. 30 milligrams kada araw, batay sa surface area. Nanginginig ang boses ng aking kasamahan. Rafa, ano ang ginawa mo sa Pilipinas? Ang gamot na sinabi ng Food and Drug Administration na aabutin ng 18 buwan ay dumating sa loob ng 1 linggo. Kumusta ang kalagayan ni Santi? Nagbuntong hininga ang kasamahan. Hindi maganda. Patuloy na tumataas ang leukocyte. Ngunit may pag-asa sa gamot na ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko ang labas ng bintana. Sumisikat ang araw sa Maynila. Ngunit komplikado ang aking puso.
Pumunta ako dito para mag-expose, ngunit ako ang nailigtas. At sa natitirang oras, kailangan kong makita ang mas maraming katotohanan. Nang hapong iyon, binisita ko ang isang biotech company sa Cebu. Sa rekomendasyon ni Dr. Lopez. Ito ay isang startup na nagde-develop ng gamot para sa rare diseases. Nakakagulat, ang CEO ay isang Russian-Spanish scientist. Dr. Montes, ako si Ina. Si Ina ay nagtapos sa University of Madrid at pumunta sa Pilipinas 5 taon na ang nakalipas. Diretso akong nagtanong. Bakit ka umalis sa Espanya? Malungkot na ngumiti si Ina. Imposible ang drug development sa Espanya. Kulang sa research funding, komplikado ang regulasyon, at higit sa lahat, wala akong makitang investor. Dinala niya ako sa kanyang laboratory. Nakahanay ang mga state-of-the-art na kagamitan. Dito, malaki ang investment ng gobyerno sa bioindustry. Ang mga startup ay tumatanggap ng suporta at mabilis ang pagpapatakbo ng clinical trial dahil sa streamlined na regulasyon. Tiningnan ko ang laboratory at nagtanong, ano ang ginagawa mong gamot ngayon? Sagot ni Ina, gamot para sa isang rare neurological disorder. Ang pamangkin ko sa Espanya ay may sakit na ito. Hindi ang doktor ang umalis, ang sistema ang nagtaboy sa tao. Muling pumasok sa isip ko ang sinabi ng aking kasamahan. Nagpatuloy si Ina, hindi takot ang Pilipinas sa pagkabigo. Sa Espanya, kapag nabigo ang research, kukunin ang budget at sisihin ang researcher. Ngunit dito, ang pagkabigo ay tinitingnan bilang datos. Binibigyan ka ng pagkakataong matuto mula sa pagkakamali at subukan muli. Tumango ako, isang bansa na nagtala ng pagkakamali at nag-ayos. Ang sinabi ni Dr. Lopez ay muling pinatunayan. Nagtanong si Ina, Doktor, bakit kayo pumunta sa Pilipinas? Nag-alinlangan ako sandali at pagkatapos ay sumagot ng totoo. Sa simula, pumunta ako para mag-expose, para patunayan na peke ang medisina ng Pilipinas. Tumawa si Ina at ngayon, nagbuntong hininga ako. Ngayon, kailangan kong aminin na nagkamali ako. Mariing sinabi ni Ina, Doktor, bumalik kayo sa Espanya at sabihin ang katotohanan, hindi perpekto ang Pilipinas. Ngunit ito ay isang sistema na nakasentro sa pasyente. Tumango ako. Nang gabing iyon, dumalo ako sa isang international symposium sa University Hospital sa Maynila. Ang tema ay Global Cooperation in Rare Diseases. Nagbigay ng presentation ang mga doktor mula sa iba't ibang bansa, US, Germany, at Pilipinas. Ang nakakagulat ay ang presentation ng doktor mula sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, nagbigay kami ng emergency assistance sa 142 pasyente mula sa 37 bansa. Kasama rito ang drug supply, telemedicine, at maging suporta sa treatment cost. Hindi ako makapaniwala. 142 katao mula sa 30 bansa, nagpatuloy ang presenter. Ang healthcare ay dapat lumampas sa mga hangganan. Hindi mahalaga ang nasyonalidad ng pasyente. Ang buhay lang ang mahalaga. Sa Q&A, nagtaas ako ng kamay. Ako si Dr. Montes, mula sa Espanya. May isang tanong lang ako. Bakit tinutulungan ng Pilipinas ang mga pasyente mula sa ibang bansa? Mayroon ba itong benepisyong pang-ekonomiya? Ngumiti ang presenter. Mayroong mas mahalaga kaysa sa benepisyong pang-ekonomiya. Humanitarianism at pagtatayo ng medical network. Kapag tinulungan namin ang ibang bansa, tutulungan din kami ng bansang iyon. Ang philosophy namin ay, ang hangganan ay linya, ngunit ang medisina ay isang network. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ang hangganan ay linya, ngunit ang medisina ay isang network. Ang Espanya ay nagpapatakbo ng isang sistemang medikal na parang isang isolated island. Gumagawa lang kami ng sarili naming sistema at tumatanggi sa kooperasyon sa labas. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Konektado sila sa mundo. At ang network na iyon ang nagliligtas ng mas maraming buhay. Pagkatapos ng symposium,
Nilapitan ko ang presenter. Maaari mo bang pakinggan ang kuwento ng pasyente ko? Masaya siyang pumayag. Ikinuwento ko ang tungkol kay Santi at kung paano tumulong ang Pilipinas. Sinabi ng presenter, natural lang iyon. Dapat iyan ang ginagawa ng sinumang doktor. Malamang na ginawa mo rin iyan sa Espanya, doktor. Umiling ako. Hindi. Hindi ko nagawa. Dahil hinarang ng sistema. Tinapik ng presenter ang aking balikat. Kung ganoon, baguhin mo ang sistema. Bumalik ka sa Espanya, doktor, at ikwento mo ito. Nagsisimula ang pagbabago sa isang tao. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop sa hotel room at nagsimula akong magsulat. Ang titulo, Hindi Mga Taksil, Kundi Mga Pioneer. Ang pagtatapat ng isang Espanyol na doktor. Isinulat ko ang lahat ng nakita ko sa loob ng isang linggo. Ang bilis, ang bayanihan, ang network, at ang sistemang nakasentro sa pasyente. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Alas, 3 ng madaling araw, natapos ko ang pagsusulat. Isang mahabang artikulo na umabot sa 20,000 salita. I-save ko ang file at ipinadala sa editor ng Spanish State TV. Simple lang ang titulo, Report on the Truth. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik ako sa Espanya. Pagbaba ko sa paliparan, dumiretso ako sa ospital para tingnan si Santi. Nang buksan ko ang pinto ng ward, hindi ko napigilan ang aking luha. Nakaupo si Santi sa kama at nagbabasa ng libro. Ang kanyang maputlang mukha ay may kulay na at ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Tumakbo rin ang kanyang ina at hinawakan ang aking kamay. Doktor, maraming salamat. Naligtas si Santi. Sinuri ko ang chart ni Santi. Ang bilang ng leukocyte ay bumalik sa normal at halos nawala na ang mga selulang leukemia. Ito ay pagkatapos lamang ng 10 araw na pag-inom ng gamot. Lumapit ang aking kasamahan. Rafa, himala talaga. Umiling ako. Hindi himala, kundi sistema. Ang tamang sistema ang nagligtas ng buhay. Pagkatapos kong umalis sa ospital, humingi ako ng pulong sa hospital director. Pagpasok ko sa kanyang opisina, masaya niya akong sinalubong. Dr. Montes, kumusta ang Pilipinas? Huminga ako ng malalim. Gumawa ako ng report at ipinadala ko sa National Broadcasting. Sumaya ang mukha ng direktor. Magaling. Ilantad mo ng husto ang kanilang mga kapintasan, hindi ba? Umiling ako. Hindi. Isinulat ko ang katotohanan na wala ang ngiti sa mukha ng direktor. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ko ang tablet at ipinakita sa kanya ang report. Pagkabasa niya sa unang talata, nanigas ang kanyang mukha. Dr. Montes, ito ay pagtataksil. Pumunta ka para batikusin ang Pilipinas, hindi ba? Kalmado akong sumagot. Pumunta ako para tingnan ang katotohanan. At ang katotohanan ay iba sa inaasahan ko. Hampasin ng direktor ang mesa. Kung ipapalabas ito, tapos na ang karera mo. Hindi mananahimik ang gobyerno. Tumayo ako. Mas mahalaga ang buhay ng pasyente kaysa sa karera ng isang doktor. Hindi na ako magsisinungaling. Sumigaw ang direktor. Umalis ka! Umalis ka ngayon din. Lumabas ako sa opisina ng direktor. Habang naglalakad sa pasilyo, hinawakan ko ang aking nanginginig na mga kamay. Natatakot ako. Ngunit wala nang balikan. Pagkaraan ng 3 araw, tumawag sa akin ang editor ng National Broadcasting. Dr. Montes, natanggap namin ang report. Pagkatapos ng pag-uusap sa management, nagdesisyon kaming ipalabas ito. Nagulat ako. Totoo po ba? Nagbuntong hininga ang editor. Sa totoo lang, gusto naming tanggihan ito sa simula. Ngunit hindi normal ang public opinion kamakailan. Lumalakas ang panawagan para sa reform ng sistema ng kalusugan at pinipilit ang gobyerno na gumawa ng aksyon. Ang report mo ang maaaring maging mitsan yan. Ngunit maghanda ka, maraming batikos ang darating. Tumango ako. Handa na ako. Ang petsa ng broadcast ay napagdesisyonan pagkaraan ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggong iyon, nangalap ako ng mas maraming data.
Kinapanayam ko ang mga pasyenteng Espanyol na ginamot sa Pilipinas at nakipag-usap sa mga Espanyol na doktor na lumipat doon. Iisa ang sinasabi nila. Hindi kami umalis. Pinili namin. Pinili namin ang mas mahusay na sistema. Nang gabing bago ang broadcast, hindi ako makatulog. Nag-aalala ang asawa ko. Rafa, ayos ka lang ba? Maaaring mawalan ka ng trabaho. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Ayos lang. Dapat sabihin ng doktor ang katotohanan. Iyan ang responsibilidad ko sa pasyente. Sa mismong araw ng broadcast, tumayo ako sa studio. Sa harap ng kamera, huminga ako ng malalim. At nagsimula akong magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rafael Montes, oncologist. Tiningnan ko ng diretso ang kamera. Pumunta ako sa Pilipinas 1 linggo na. Ang nakalipas, ang layunin ko ay ilantad ang mga kapintasan ng medisina ng Pilipinas. Ngunit ang nakita ko ay hindi kapintasan, kundi ang katotohanang nakaligtaan namin. Lumabas sa screen ang mga video na kinuha ko. Integrated Command Center ng University Hospital sa Maynila, MDM na natapos sa loob ng 15 minuto. At ang bagong gamot na naaprubahan sa loob ng 24 oras. Nagpatuloy ako. Nanalo ang Pilipinas hindi sa genius, kundi sa koneksyon. Hindi sa kakayahan ng doktor, kundi sa efficiency ng sistema. At ang pinakamahalaga, nakasentro sila sa pasyente. Lumabas ang larawan ni Santi sa screen. Ang batang ito ay pasyente ko sa loob ng 10 taon. Nagbalik ang leukemia at hindi namin makuha ang kinakailangang gamot sa Espanya. Sinabi sa amin na aabutin ng 18 buwan para sa approval. Inayos ko ang aking boses, ngunit inaprubahan ito ng Pilipinas sa loob ng 14 oras. At ipinadala ang gamot sa Espanya sa loob ng 3 araw. Ang batang ito ay buhay ngayon dahil sa Pilipinas. Tumahimik ang studio. Inihanda ko ang huling mga salita. Mga kababayan, ang mga doktor na umalis patungong Pilipinas ay hindi mga taksil. Sila ay mga pioneer. Sila ang mga taong mas nauna pang nakakita sa mas mahusay na sistema. Hindi ang doktor ang umalis. Ang sistema ang nagtaboy sa tao. Hindi ang lumang kagamitan ang problema. Ang lumang paraan ang problema. At hanggat hindi natin ito kinikilala, mas marami pang doktor ang aalis. At mas marami pang pasyente ang mamamatay. Tinitigan ko ang kamera. Mahal ko ang Espanya. Kaya sasabihin ko ang katotohanan. Dahil kung hindi tayo magbabago, ang mahal nating bayan ay magugupo. Nang matapos ang broadcast, nabaliw sa pag-ring ang aking cellphone paglabas ko sa studio. Ngunit hindi ko ito sinagot. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Nasa mamamayan na ng Espanya ang pagpili. Tatanggapin ba ang katotohanan o tatanggihan? Nagtungo ako sa ospital para makita si Santi. Dahil kahit papaano, isang buhay ang nailigtas ko at sapat na iyon. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng broadcast, nabalisa ang buong Espanya. Nanonood ako ng balita sa waiting room ng ospital. Tuwang-tuwang sinabi ng anchor. Ang documentary ni Dr. Montes na ipinalabas kagabi sa National Broadcasting ay nakapagtala ng 97% rating. Ito ang pinakamataas na rating sa kasaysayan ng documentary sa Espanya. 97%. Hindi ako makapaniwala sa numerong iyon. Nagpatuloy ang balita. Nahati ang reaksyon ng mga manonood. Kinokondena ng ilan si Dr. Montes bilang isang taksil at pinupuri naman ng iba bilang isang matapang na pagtatapat. Lumabas sa screen ang mga interview. Galit na sinabi ng isang lalaking may edad. Ipinagbili ni Montes ang bayan. Binayaran siya ng Pilipinas. Ngunit iba ang sumunod na interview. Umiiyak na sinabi ng isang babae. Namatay din ang kapatid ko sa rare disease. Walang gamot. Nagkaroon ng lakas ng loob si Dr. Montes na sabihin ang katotohanan. Pinatay ko ang TV at nagtungo sa aking klinika. Ngunit bago ko buksan ang pinto, lumabas ang direktor. Montes, pumunta ka sa opisina ko. Pagpasok ko,
Tatlong lalaki ang nakaupo. Mukha silang mga opisyal ng gobyerno. Malamig na sinabi ng direktor. Montes, tapos ka na. Inaasahan ko na ito, ngunit nasasaktan pa rin ako. Nagbukas ng bibig ang isa sa mga opisyal ng gobyerno. Dr. Montes, nagdulot ka ng malaking pinsala sa estado. Ibinaba mo ang sistema ng kalusugan ng Espanya at nagdulot ng kawalang tiwala sa mga mamamayan. Kalmado akong sumagot. Sinabi ko lang po ang katotohanan. Suminghal ang opisyal. Katotohanan? Ang nakita mo ay propaganda lang ng Pilipinas. Ginamit ka lang nila. Umiling ako. Naligtas po ang pasyente ko. Iyan ang pinakamatibay na ebidensya. Tumayo ang opisyal. Dr. Montes, masususpindi ang license mo at iimbestigahan ka sa National Honor Trespass. Wala akong sinabi. Nakahanda na ako. Paglabas ko sa ospital, dumagsa ang mga reporter. Dr. Montes, may komento po ba kayo? Talaga po bang mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa Espanya? Ano ang masasabi ninyo sa suspension ng license? Tumayo ako sa harap ng mic at dahan-dahan akong nagsalita. Ako po ay isang doktor. Ang una kong tungkulin bilang doktor ay iligtas ang buhay ng pasyente. Ang pangalawang tungkulin ay sabihin ang katotohanan. Ang Espanya ay isang dakilang bansa, ngunit hindi ito perpekto. At ang pagkilala na hindi ito perpekto ay hindi kahinaan. Sa halip, iyon ang lakas. Nagtanong ang isang reporter, kung ganoon, pupunta po ba kayo sa Pilipinas, doktor? Umiling ako. Hindi, mananatili ako sa Espanya para gumawa ng pagbabago dito. Pag-uwi ko, umiiyak ang aking asawa. Rafa, anong gagawin natin? Sinuspindi ang license mo. Niyakap ko ang aking asawa. Ayos lang, malalampasan natin ito. Ngunit ng gabing iyon, habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, naramdaman ko ang takot. Tama ba talaga ang ginawa ko? Hindi ko ba inilagay sa panganib ang sarili kong pamilya? Nang sandaling iyon, nag-ring ang cellphone ko. Hindi kilalang numero. Hello. Narinig ko ang boses ng isang hindi kilalang tao sa kabilang linya. Dr. Montes. Ako po ay isang abogado sa Madrid. Gusto ko po kayong tulungan. Pro bono. Walang bayad. Nagulat ako. Bakit niyo po ako tutulungan? Sumagot ang abogado. Mayroon din akong anak na babae na may rare disease. Nakita ko ang broadcast ninyo. At nagkaroon ako ng pag-asa. At hindi dapat maparusahan ang tulad ninyo. Mula ng gabing iyon, nakatanggap ako ng 12-dosenang tawag. Mga pamilya ng pasyente, mga medical professional, at mga ordinaryong mamamayan lahat ay nagsabing susuportahan nila ako. Salamat sa inyong lakas ng loob. Dahil sa inyo, nagkaroon din kami ng lakas ng loob na magsalita. Ganyan pala, nagsisimula ang pagbabago. Pagkaraan ng isang linggo, may mas nakakagulat na nangyari. Libo-libong tao ang nagtipon sa Puerta del Sol sa Madrid. May dala silang mga placard. Reform ang sistema ng kalusugan. Suportahan si Dr. Montes. Ang buhay ng pasyente ang una. Nanonood ako ng eksenang iyon sa TV at naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Ang pinakamataas na rating ng national broadcasting ay patunay na nanalo ang katotohanan. At ang katotohanang iyon ay lumabas na ngayon sa kalye. Nagulat ang gobyerno dahil hindi sa inaasahang direksyon pumunta ang public opinion. Pagkaraan ng 2 araw, nagpatawag ng emergency press conference ang Ministry of Health. Seryoso naming tinatanggap ang mga puna ni Dr. Montes. Magtatatag ang gobyerno ng isang special committee para sa pagpapabuti ng sistema ng kalusugan. Tiningnan ko ang TV at hindi ako makapaniwala. Nagsimulang gumalaw ang gobyerno. Ngunit ang sumunod na sinabi ng ministro, ang mas nakakagulat, sususpindihin ang investigasyon laban kay Dr. Montes at ibabalik ang kanyang medical license. At gusto namin siyang anyayahan bilang advisor ng special committee. Natulala akong nakatingin sa screen. Inakala kong parurusahan ako, ngunit inalok ako ng gobyerno ng kamay. Niyakap ako ng aking asawa. Nagawa mo, Rafa.
Nagtagumpay ka. Ngunit alam ko, simula pa lang ito. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Pagkaraan ng isang buwan, dumalo ako sa unang pulong ng Government Special Committee. Sa conference room, nakaupo ang ministro ng kalusugan, mga matataas na opisyal, at mga medical expert. Sinimulan ng ministro ang pulong. Dr. Montes, ano po sa tingin ninyo ang dapat nating matutunan mula sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas? Inilatag ko ang mga data na inihanda ko. 3 po. Una, streamlining ng proseso ng pag-aproba ng bagong gamot. Pangalawa, pagpapakilala ng electronic chart system. Pangatlo, pagpapaigting ng MDM. Tumutol ang isang opisyal, ngunit kailangan ng malaking budget para sa pagtatayo ng ganyang sistema. Hindi po ba iyan imposible sa realidad? Kalmado akong sumagot. Nagsimula rin ang Pilipinas sa kahirapan, ngunit nag-invest sila sa kalusugan at ngayon, nasa pandaigdigang antas na sila. Hindi po kakulangan sa budget, kundi maling prioridad ang problema. Tumahimik ang conference room. Matitigas ang aking mga salita, ngunit walang makatutol. Nagbukas ng bibig ang ministro. Tama si Dr. Montes. Kailangan nating magbago. Gumawa kayo ng konkretong reform plan. Pagkatapos ng pulong, nakasalubong ko ang isang opisyal sa pasilyo. Maingat siyang nagtanong, Doktor, wala po bang paraan para makipagtulungan sa Pilipinas? Kung matututunan natin ang kanilang know-how, mas mapapabilis natin ang pag-ayos. Tumimo sa akin ang salitang iyon. Magandang ideya. Kakausapin ko ang panig ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng email kay Dr. Lopez. Ang titulo, Proposal for Spain-Philippines Medical Cooperation. Pagkaraan ng 2 araw, nagpadala ng sagot si Dr. Lopez. Dr. Montes, nakaka-interes ang inyong proposal. Positibo itong isinasaalang-alang ng aming ospital at ng gobyerno. Gusto niyo po bang magkaroon ng teleconference sa lalong madaling panahon? Pagkaraan ng 1 linggo, ginanap ang kauna-unahang teleconference sa pagitan ng gobyerno ng Espanya at Pilipinas. Dumalo ang mga health secretary ng 2 bansa at kasama ako bilang advisor ng panig ng Espanya. Sinabi ng health secretary ng Pilipinas, isang karangalan po na makipagtulungan sa Espanya sa larangan ng kalusugan. Handa kaming makipagtulungan sa maraming aspeto, tulad ng supply ng gamot para sa rare diseases, pagsasanay ng mga medical professional, at consulting sa sistema. Tumango ang ministro ng Espanya. Salamat. Gusto rin naming matuto mula sa advanced system ng Pilipinas, lalo na sa drug approval process at electronic medical system. Naging maayos ang pulong. Nagkasundo ang 2 bansa na magtapos ng isang Memorandum of Agreement, MOA, para sa kooperasyon sa kalusugan. Ang nilalaman ay konkreto. Magbibigay ang Pilipinas ng priority supply ng gamot sa Espanya. Magsasasanay ng 100 medical professional ng Espanya sa Pilipinas at tutulong sa pagtatayo ng electronic medical system. Bilang kapalit, mag-aalok ang Espanya ng kooperasyon sa basic science research at medical talent exchange. Nang matapos ang pulong, nagpadala sa akin ng personal na message si Dr. Lopez. Dr. Montes, may ideya ako. Paano kung magtayo tayo ng isang center na magsasama-sama ng cooperation project habang naglilibot sa Pilipinas at Espanya? Ikagagalak ko kung kayo ang tatayo bilang center director. Malalim kong pinag-isipan ang proposal. Hindi umalis, kundi maging tulay na mag-uugnay sa 2 bansa. Iyan ang talagang gusto ko. Nagpadala ako ng sagot kay Dr. Lopez. Salamat sa inyong proposal. Ngunit may isang kondisyon. Ang center ay dapat itatag sa Espanya. Hindi ako ang aalis, kundi ang Pilipinas ang dadating sa Espanya. Mabilis ang sagot ni Dr. Lopez. Magaling na ideya. Sige. Pagkaraan ng 2 buwan, binuksan ang Spain-Philippines Medical Cooperation Center sa Madrid. Dumalo sa inauguration ceremony ang mga ambasador ng 2 bansa at ang Minister of Health. Nagbigay ako ng talumpati bilang center director.
Ang center na ito ay isang tulay na magliligtas ng buhay na lampas sa hangganan. Nalaman namin na hindi ang doktor ang umalis, ang sistema ang nagtaboy sa tao. Ngayon, babaguhin namin ang sistema. Umagos ang palakpakan. Mabilis na nagbigay ng resulta ang center. Sa unang buwan pa lang, 50 pasyenteng Espanyol na may rare diseases ang natulungan ng Pilipinas. Supply ng bagong gamot, telemedicine, at emergency treatment. Isang ina ng pasyente ang pumunta sa center at umiyak. Naligtas ang anak ko dahil sa inyo, doktor. Maraming salamat. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko lang po ito nagawa. Ginawa po ito ng Pilipinas at Espanya nang magkasama. Pagkaraan ng 3 buwan, nagsimula ang unang batch ng 50 Espanyol na doktor sa Pilipinas. Bumisita rin ako sa kanila para maghatid ng suporta. Pagbaba ko sa paliparan, sinalubong ako ni Dr. Lopez. Dr. Montes, welcome back. Nakipagkamay ako sa kanya. Hindi ako pumunta para mag-expose sa pagkakataong ito. Pumunta ako para matuto. Ngumiti si Dr. Lopez. Walang hangganan ang pagkatuto, hindi ba? Ang training program ay masinsin. Direktang naranasan ng mga Espanyol na doktor ang MDM ng Pilipinas, Electronic Chart System, at Emergency Medical System. Ang mga doktor na nag-aalinlangan sa simula ay hindi makapagtago ng kanilang pagkamangha. Sinabi sa akin ng isang kasamahan, Rafa, tama ka. Mas advanced ito kaysa sa inaakala natin. Sa huling araw ng training, nagkaroon ng meeting ang mga Espanyol na doktor. Tinalakay nila kung paano ipapatupad sa Espanya ang kanilang natutunan sa Pilipinas. Sabi ng isang doktor, magagawa rin natin. Kung nagawa ng Pilipinas, magagawa rin ng Espanya. Tumango ako sa salitang iyon. Oo, magagawa rin namin. Hindi dahil espesyal ang Pilipinas, kundi dahil pinili nila ang tamang daan. At ngayon, nagsisimula na ring tahakin ng Espanya ang daang iyon. Sa eroplano pa uwi, tiningnan ko ang labas ng bintana. Sumisikat ang araw sa ulap. Nalaman ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng hindi umalis, kundi mag-ugnay. Ang hangganan ay linya, ngunit ang medisina ay isang network, at naging bahagi ako ng network na iyon. Bilang tulay na nag-uugnay sa Pilipinas at Espanya, iyon ang tunay kong misyon bilang isang doktor. Pagkaraan ng 2 buwan, nagsimulang lumabas ang maliit, ngunit tiyak na pagbabago sa sistema ng kalusugan ng Espanya. Nagsimulang magpatakbo ng lingguhang MDM ang mga doktor na sinanay sa Pilipinas sa kani-kanilang mga ospital. Nagsimula ang pilot program ng Electronic Chart System sa University Hospital ng Madrid. At formal na pinasimple ng gobyerno ang proseso ng emergency approval para sa rare disease drugs. Pinaikli ito mula sa dating 11 patungong 3 buwan. Bagamat hindi pa ito kasing bilis ng 24 oras ng Pilipinas, malaking pagsulong na ito. Araw-araw, nakikita ko ang mga pasyenteng Espanyol sa center. Isang araw, isang babae na may edad ang pumunta. Ang kanyang 16 na taong gulang na anak ay na-diagnose na may brain tumor. Doktor, sabi po ng mga doktor sa Espanya, imposible ang surgery. Posible po ba sa Pilipinas? Sinuri ko ang kanyang data. Tumutukoy ang bukol sa brainstem. Mataas ang surgical difficulty. Agad kong kinontak si Dr. Lopez. Pagkaraan ng 24 oras, nagkaroon ng teleconference kasama ang professor ng neurosurgery ng University Hospital sa Maynila. Maingat na sinuri ng professor ng Pilipinas ang image at sinabi, posible ang surgery. Kung gagamitin ang robot-assisted surgery na approach, mahigit 75% ang success rate. Sumaya ang mukha ng ina. Totoo po ba? Talaga pong maliligtas ang anak ko? Tumango ang professor ng Pilipinas. Gagawin namin ang aming makakaya. Kung pupunta kayo sa susunod na linggo, aayusin namin agad ang schedule ng surgery. Pagkaraan ng 1 linggo, umalis ang dalagita at ang kanyang ina patungong Pilipinas. Sinagot ng center ang lahat ng airfare, tirahan, at interpreter.
Naging matagumpay ang surgery. Pagkatapos ng 8 oras na masusing surgery, ganap na natanggal ang bukol. Nang tumawag ang ina sa center, umiiyak siya. Doktor, naligtas ang anak ko. Nagising siya, at normal ang lahat. Gumagalaw ang kamay niya, at nakakapagsalita siya. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata habang kausap siya sa telepono. Isa pang buhay ang nailigtas. Nang gabing iyon, nakatanggap din ako ng tawag mula sa ina ni Santi. Doktor, bumalik na si Santi sa eskwela. Sabi niya, totally healthy na raw siya. Check up niya sa susunod na linggo, at sabi ninyo, idedeklara niyo na siyang cured. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa aking mesa, nag-isip sandali. Naalala ko ang unang beses na pumasok si Santi sa aking klinika. 10 taon na ang nakalipas. Ang maliit na bata na iyon ay isa ng malusog na binatilyo. Kung pinili ko lang na maliitin ang Pilipinas at panatilihin ang aking ego, ano kaya ang mangyayari? Wala na sana si Santi ngayon. Ang kapalit ng pagmaliit ko sa Pilipinas ay muntik ng ikamatay ng aking pasyente. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng panginginig sa aking likod. Kinabukasan, tumayo ako sa plataporma ng Spanish Medical Association. Ang audience ay mahigit 300 doktor. Umakyat ako at nagsimulang magsalita. Mga kasamahan, 6 na buwan na ang nakalipas. Minamaliit ko ang Pilipinas. Inakala ko na ang isang maliit na isla sa Asia ay hindi maaaring humigit sa atin sa medisina. Tumahimik ang audience. Ngunit nagkamali ako. Hindi ang laki ang mahalaga, kundi ang direksyon. Hindi ang kasaysayan, kundi ang bilis ng pagbabago. Ipinakita ko sa screen ang mga data. Average approval time ng Pilipinas para sa rare disease drugs, 48 oras. Espanya, 18 buwan. Average time ng MDM sa Pilipinas, 15 minuto. Espanya, 2 linggo. Nagkaroon ng bulungan sa audience. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba na ito? Ang kaligtasan ng pasyente. Ang 5-year survival rate ng mga pasyente na may rare diseases na ginamot sa Pilipinas ay 35% na mas mataas kaysa sa Espanya. Nagtaas ng kamay ang isang doktor. Ngunit Dr. Montes, ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Iba ang economic scale natin. Umiling ako. Hindi pera ang problema. Prioridad ang problema. Nag-invest ang Pilipinas ng 8% ng GDP nila sa kalusugan. Ang Espanya ay 5%. Ang 3% na pagkakaiba na iyon ay nagliligtas ng libu-libong buhay. Pagkatapos ng lecture, maraming doktor ang lumapit sa akin. Nagtanong ang isang batang doktor, Doktor, maaari rin ba akong mag-training sa Pilipinas? Ngumiti ako. Oo naman! Pumunta ka sa center. Ibibigay ko ang impormasyon tungkol sa susunod na training program. Mula ng araw na iyon, dumagsa ang mga trainee sa center. Ang orihinal na planong 100 tao ay nalampasan at mahigit 300 naghihintay. Kinontak ko ang panig ng Pilipinas at hiniling na palakihin ang training scale. Masayang pumayag si Dr. Lopez. Dr. Montes, handa ang Pilipinas. Maaari kaming tumanggap ng 1,000 o 2,000 tao. At talagang nagtatag ang gobyerno ng Pilipinas ng isang special training institute para sa mga medical professional ng Espanya. Nagtayo ng training facility sa Maynila, Cebu, at Davao. Lumipas ang 3 buwan. Sa pamamagitan ng Spain-Philippines Medical Cooperation Center, 1,200 pasyente ang natulungan. 1,000 Espanyol na doktor ang sinanay sa Pilipinas at formal na ipinasa ng gobyerno ng Espanya ang Health Reform Act. Formal na pagpapakilala ng emergency approval system para sa bagong gamot. Nationwide expansion ng electronic chart system at mandated MDM. Mabagal ang pagbabago, ngunit tiyak, araw-araw, nasasaksihan ko ang mga kwento ng himala sa center. Isang batang lalaki mula sa Seville ang bumalik na malusog pagkatapos ng heart surgery sa Pilipinas. Isang matandang babae sa Bilbao ang gumaling sa cancer
dahil sa anti-cancer drug ng Pilipinas. Isang batang ina sa Madrid ang ginamot ang rare skin disease sa pamamagitan ng telemedicine ng isang doktor sa Pilipinas. At ang pinakamasayang balita ay galing kay Santi. Nakapasa siya sa medical school. Doktor, gusto ko pong maging doktor tulad ninyo at tulungan ang mga pasyente tulad ng ginawa ninyo. Niyakap ko si Santi. Magiging mahusay kang doktor dahil alam mo na ang halaga ng buhay. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Inimbitahan ako bilang keynote speaker sa isang international medical symposium na gaganapin sa Maynila. Nang sumakay ako sa eroplano at dumating sa Maynila, naalala ko ang isang taon na ang nakalipas. Ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon, ako ay kaibigan ng Pilipinas, partner, at estudyante na natututo. Sa araw ng symposium, tumayo ako sa harap ng audience na mahigit 500 doktor, mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga kasamahan, isang taon na ang nakalipas, pumunta ako dito bilang kaaway para maliitin at ilantad ang Pilipinas. Nag-focus ang audience, ngunit ang nakita ko ay hindi kaaway, kundi guro. Nanalo ang Pilipinas hindi sa genius, kundi sa koneksyon. Hindi sa kakayahan ng doktor, kundi sa efficiency ng sistema. Ipinakita ko sa screen ang larawan ni Santi. Ang batang ito ay pasyente ko. Kung wala ang Pilipinas, wala na siya ngayon. Ang kapalit ng pagmaliit ko sa Pilipinas ay muntik ng ikamatay ng aking pasyente. Nagbuntong hininga ang audience. Ang mga doktor ay walang pinipiling hangganan. Ang kalaban namin ay sakit, hindi ibang bansa. Ang hangganan ay linya. Ngunit ang medisina ay isang network. Ipinakita ko ang huling slide. May larawan doon ng mga doktor ng Espanya at Pilipinas na magkasamang tumatawa. Isang taon na ang nakalipas. Sumulat ako ng report na may titulong, "Hindi mga taksil, kundi mga pioneer." Ang mga Espanyol na doktor na umalis patungong Pilipinas ay hindi tumalikod sa bayan. Mas nauna lang nilang nakita ang mas mahusay na sistema. Tiningnan ko ang audience. At ngayon, alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng hindi umalis, kundi mag-ugnay, tulad ng naging tulay ako na nag-uugnay sa Pilipinas at Espanya. Sana ay maging tulay din kayo na mag-uugnay sa inyong bansa at sa mundo. Pagkatapos ng lecture, umagos ang standing ovation. Bumaba ako sa plataporma at nakipagkamay kay Dr. Lopez. Dr. Montes, napakagaling na talumpati. Yumuko ako, dahil po ito sa inyo, Professor. Kayo ang nagbukas ng aking mga mata. Ngumiti si Dr. Lopez. Hindi. Kayo mismo ang nakakita sa katotohanan. Binuksan ko lang ang pinto. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng Ilog Pasig sa Maynila. Nagniningning ang mga ilaw sa tulay. At masayang nagdadaan ang mga tao. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang asawa ko. Hello, ako ito. Narinig ko ang boses ng aking asawa. Rafa, natapos ba ng maayos ang lecture mo? Oo, natapos ng napakahusay. At nalaman ko na. Ano? Tiningnan ko ang tanawin at sinabi na naging tulay na ako. Ang pagliligtas ng buhay. Iyon lang ang mahalaga. Hindi mahalaga ang ego ng doktor o ang prestige. Ang buhay lang ng pasyente ang mahalaga. Tumawa ang asawa ko. Ngayon, naging tunay na doktor ka na, Rafa. Ibinaba ko ang telepono at tumingala sa langit. Nagniningning ang mga bituin. Sa Espanya man o sa Pilipinas, iisa ang bituin na nagniningning. Ang hangganan ay linya na iginuhit ng tao. Ngunit ang buhay ay umaagos lampas sa hangganan. At ang doktor ang taong nagpoprotekta sa buhay na iyon. Saan man at sinuman ang ginagamot. Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mong marinig ang kuwentong ito? Ang kuwento, kung paanong ang lakas ng loob ng isang tao ay nag-ugnay sa dalawang bansa, nagligtas ng libu-libong buhay, at nagbago ng sistema.
Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang umunlad sa ekonomiya, kundi isang bansa na kinikilala ang pagkakamali, natuto, at patuloy na nagpapabuti. At sa sentro ng pagbabagong iyon, palaging nandoon ang tao. Kung sinusuportahan mo kami sa pamamagitan ng subscribe at like, magkikita tayo sa mas kawili-wiling kwento. Maraming salamat sa inyo. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng nakakaantig na tunay na kwento mula sa ibang bansa.